Oh, hello. Kumusta tayong lahat? I praise my Father, Yahweh, the Almighty God, for He loves us so much. And one of the proofs is that He sent Jesus so that we may be saved from our iniquities, to cleanse us from our sins. And so we must exalt the name of our Father, and exalt also the name of Jesus Christ, our Savior and Redeemer. Because when we exalt our Father, we also exalt the name of Jesus Christ. And if we exalt the name of Jesus Christ, we are also exalting the name of our Almighty Father. And that is written in the book of John. So everyday maraming blessings si Almighty Father sa atin. So yun yung proof that our Father loves us so much. He created us because He has so much love in His heart, and He wants to share His love to people, and so He created us in His image and likeness. And He wants us to be with Him for all eternity. That's why He sent Jesus to deliver us from our sins. We must be thankful always. We may be experiencing trials, tribulations, and pains, but we deserve it because we are sinners. We sin against our Father. We are being rebellious when we sin against our Father. But then again, our Father is faithful to us, and He will never ever leave us. And we have our friend, Jesus Christ, who wrote our name in His book of life. So, si Jesus Christ, kagaya ni Almighty Father. Di ba binasa natin dito sa Bible? Who is like me, sabi ni Almighty Father. Yun ay si Jesus Christ, kagaya ni Almighty Father. At ang sabi ni Jesus Christ, my Father and I are one. Ibig sabihin, they have the same goal. Ang same goal is to bring us to heaven, our real home, to bring us back to the fold of our Father, because He created us. We came from our Father, and so we have to go back to our Father. Hindi man ngayon, but time will come. At paano mangyayari yun? Makabalik tayo sa ating tatay? Through Jesus Christ, by trusting the blood of Jesus Christ, by having faith in our Savior and Redeemer. Last time we read Hosea chapter 9. Walang tigil si Almighty Father sa bibigyan sa atin ng mga warnings because of His great love. Kung hindi niya tayo mahal, hindi niya tayo bibigyan ng mga warnings. Hindi magiging honest si Almighty Father sa atin kung hindi niya tayo mahal. And so, sinasabi niya lahat ng kanyang nararamdaman, lahat ng kanyang nasa puso ni Almighty Father. He is sharing it to us. Our Father is for righteousness and holiness, for purity and goodness, for truth, justice, and integrity. He is full of wisdom and knowledge. The only Creator, the Alpha and the Omega, the beginning and the end.
So lahat tayo, we play the harlot. Nagkasya tayo sa mga bagay na maliliit at tayo ay nagkasala. Pupayag tayong magkasala dahil mahina tayo, hindi tayo titiwala kay Almighty Father, wala tayong pananampalataya sa Kanya, kaya tayo nagkakasala. Binibenta natin ang ating sarili, ang ating pagkatao sa mga bagay na temporary or fleeting. Nagsisinungaling tayo, no? Isa yun sa mga pagbebenta mo ng sarili mo, yung pagsisinungaling natin. Paninirang puri, isa yun sa pagbebenta mo ng iyong morality and purity. Pag naninira ka ng kapwa-tao mo, para lang maitaas mo ang sarili mo, no? So it's harlotry also, para sumikat ka, sisiraan mo ang ibang tao, para may angat mo yung sarili mo, mananapa ka ng ibang tao. Kaya nga ang mundong ito ay madumi. Dahil lahat tayo ganoon ang ginagawa. At kailangan natin si Jesus Christ para malinis tayo. Hindi tayo nasasatisfied sa kung anong meron tayo. Gusto natin lagi sobra-sobra. Pero sobra-sobra ang binibigay sa atin ni Almighty Father. Hindi lang natin nakikita. Dahil ang tingin natin nasa earthly possessions. Hindi natin nakikita yung inheritance natin na sobra pa sa material things and earthly possessions. Kaya anong mangyari sa mga tao? Ang mga tao magiging slave to sin. Magiging miserable ang buhay natin pag hindi tayo titiwala sa tatay natin. There will be no abundance, but instead, there will be barrenness or desolation. Kahit nasa atin na ang lahat ng mga bagay na pinapangarap natin sa buhay, kung wala si Almighty Father, kulang at kulang pa rin. Kaya nakikita nyo kahit may mga mayayaman sila na mga tao, they take their own lives because hindi nila nakikita si Almighty Father, yung kamay ni Almighty Father, yung blessings ni Almighty Father. There's no future and hope for the people who take their own lives. At yung mga tao na yon na kinukuha nila ang sarili nilang buhay, ini-stop nila ang kanilang sariling buhay, that's murder. And alam naman natin ang mga murderers, saan napupunta ang mga murderers? Sa eternal damnation. Nakakalungkot, diba? So meron ding sa ibang mga bansa, no, sobrang daming tao na they take their own lives because there's a belief sa kanila na may reincarnation. Pero walang reincarnation. It's the trap of the devil. Sige, may reincarnation naman. Sige, magpaano ka dyan. Kunin mo yung sariling buhay mo. May reincarnation para pag nabuhay ka, hindi ka na ganyan. It's a trap of the devil. Kasi yung mga religion na gano'n, na meron silang reincarnation. It's a trap. Snare of the evil one. Hindi alam ng mga tao na yon na sila ay mapupunta sa impyerno when they take their own lives because it's murder, no? At ang gusto ni Almighty Father, we must obey Him. Wala sa Kanya yung mga sacrifices. Yung mga, ito, nagsakripisyo ako, sinaktan ko ang sarili ko, sumali ako sa pagpepenitensya, sakripisyo ko yun. Hindi yun
approve kay Almighty Father. Ano ang gusto ni Almighty Father? Obedience. Dahil yung sacrifice, si Jesus na lahat. Siya na yung sacrificial lamb. Siya na ang high priest, si Jesus. Siya na yung offering. Siya na rin yung redeemer. Siya na rin yung magja-judge. Siya na rin ang King of Kings and Lord of Lords na binigay ni Almighty Father ng eternal kingdom that will never end. So ano na lang ang gagawin natin na mga followers of the Almighty Father, Jesus Christ? That is to have faith in Jesus Christ. We must use the name of Jesus Christ, because if we don't choose the name of Jesus Christ, hindi tayo may acknowledge, dahil si Jesus Christ lang and one and only begotten Son of the Almighty Father, na binigyan ni Almighty Father ng power and authority to forgive sins and to judge the people. Si Jesus Christ. At si Jesus Christ, hindi niya sasabihin na Diyos siya. Hindi niya kukunin ang glory ni Almighty Father. Pero ang prayer di ba ni Jesus Christ, Lord, Father, glorify me. So na tayo may glorify sa John chapter 17, ano? Yeah, John chapter 17. Kaya si Jesus Christ, hindi niya sasabihin na Diyos siya, dahil respeto niya kay Almighty Father. His great love for our Father. So sabi ni Jesus Christ sa John chapter 17, Jesus spoke these words, lifted up his eyes to heaven, and said, Father, the hour has come. Glorify your Son, that your Son also may glorify you, as you have given him authority over all flesh. Yan, no? Sinabi ni Jesus, as you have given him authority over all flesh. So si Jesus Christ binigyan ng authority over all flesh, that he should give eternal life to as many as you have given him. Si Jesus Christ nagbibigay ng eternal life to as many as you have given him. A proof that Jesus Christ is also God, just like the Almighty Father. Verse 3, and this is eternal life, that they may know you, the only true God. Ayaw ni Jesus sabihin na God siya, kasi mahal na mahal niya si Almighty Father. And Jesus Christ, whom you have sent, I have glorified you on the earth. I have finished the work which you have given me to do. And now, O Father, glorify me together with yourself, with the glory which I had with you before the world was. So kasama na ni Almighty Father si Jesus Christ bago pa man magkaroon ng mundo na to. So wala nang iba pa tayong sasambahin, pupurihin, pararangalan si Almighty Father, si Jesus Christ at ang Holy Spirit. Wala nang iba, walang tao tayong i-glorify. Si Jesus Christ lang, saka si Almighty Father at ang Holy Spirit. So ngayon, meron na tayong chance to be saved. Ha? Kaya sa appointed feast of the appointed day of the feast of the Lord, sa harvest time, ito, harvest time, no? Alam na natin kung saan nang kapupuntahan natin. Pero yung mga evildoers, yung mga those who don't want to acknowledge the Almighty Father and Jesus Christ, ano mangyari sa kanila? For indeed, they have gone because of destruction. Egypt shall gather them up. Memphis shall bury them. Mapupunta sila sa impyerno, eternal damnation. Nettles shall possess their valuables of silver. Thorns shall be in their tents. So pag nagyari itong great harvest, ang matitira na lang na
na total population ng buong mundo is a tenth. 1/10 of the total population of the whole world pag nangyari itong Great Harvest. Kasi hindi pa nangyayari dito yung Battle of Gog and Magog, no? Nabasa naman natin, diba, sa Isaiah na 1/10 lang ang matitira. Alam nyo yun, ano? 1/10 lang ang... Yun naman kausap ko. 1/10 lang ang matitira after ng Great Harvest. So, yung mga tao na natira na 1/10, dadami pa sila. Sila ngayon yung kasali sa yung mga anak ng mga anak. So, ito yung si Satan ay naka-change siya. Okay? Ngayon, yung mga 1/10 na yon, sila ngayon, yung mga anak ng mga anak, dadami pa sila. Gog and Magog. Okay? Nakalagay ito sa Isaiah chapter 6. Verse 12, the Lord has removed men far away, and the forsaken places are many in the midst of the land. Pag sinabing the Lord has removed men far away, tinanggal niya yung mga tao, dinala niya sa malayong lugar, sa impyerno, yung mga hindi titiwala sa Kanya. And forsaken places are many in the midst of the land. Maraming mga lugar sa mundo ang walang bahay. Walang nakatirang mga tao. Gaya dito sa binanggit, dito sa Hosea. Verse 13 of Isaiah chapter 6. But yet a tenth will be in it. So 1/10 lang ng buong mundo, ng tao sa buong mundo. And will return and be for consuming, as a terebinth tree or as an oak, whose stump remains when it is cut down. So the holy seed shall be its stump. No? Parang nung pinutol yung puno, konti na lang ang natira. Ganun ang mangyayari sa mga tao. Konti na lang, pinutol yung puno eh. May puno, madami, di ba? Ngayon, dahil sa nagkaroon ng Great Harvest, ano ang natira? Stump na lang. 1/10 of the total population of the whole world. Tapos dadami na naman yung mga tao na yun. So sila ngayon yung kasali sa Battle of Gog and Magog. Kaya in the day of punishment have come, the day of recompense have come. Ang tawag ng mga tao sa mga prophets, sa spiritual man, fool and insane. Kasi yung mga prophets, yung mga spiritual man or people, they are telling people to stop sinning and read the Bible. Kasi nga, malapit na yung day of punishment. Akala ng mga tao, baliw ang mga spiritual man o ang mga prophets o ang nagsasabi ng mga darating na si Almighty si Jesus Christ, pabababain na ni Almighty Father, dapat maging ready na tayo. Akala ng mga tao, akala ng mga tao ng mundo na to, yung mga tao na nagtitiwala kay Almighty Father, they are fools and insane. Dahil nga, yung tao, puso ng tao, puno-puno ng kasalanan. The watchman of Ephraim is with my God, but the prophet is a fowler's snare in all his ways. The people refuse to listen to the prophets. Kasama ng mga watchmen or prophets si Almighty Father. Kausap ng mga watchmen or ng mga prophets si Almighty Father. Humingi sila ng knowledge and wisdom from the Almighty Father. Pero syempre, hindi sasabihin ni Almighty Father sa mga prophets and spiritual people kung kailan ang dating ni Jesus Christ. Ang sasabihin ni Almighty Father ay malapit na ang pagdating. And also, every day, hindi natin alam yung buhay natin. Kung gigising pa tayo sa umaga. Kaya dapat lagi tayong magpe-pray. So, naiintindihan natin. So, dalawang ways, no? Ang pag-alis natin dito sa mundo. Ang isang way doon ay yung kukunin na tayo ni Almighty Father.
Isa pang way doon ay yung pagdating ni Jesus Christ as a judge. So yung mga nauna na sa atin, hindi na nila naantay si Jesus Christ. So tayo hindi natin alam kung sa time natin darating si Jesus Christ or kukunin na tayo ng tatay natin. Ang importante, we have to be ready always. Ang mundo is corrupted as in the days of Gibeah. Nabasa nyo ba? Yung nangyari sa Gibeah, yung sinabi ko sa Judges. Nabasahin niyo Judges chapter 19 verse 1 to 28. Halo-halo doon yung kasalanan, nandun yung adultery, kasinungalingan, murder, men wanting to have copulation of the same sex. Nandun sa Judges chapter 19 verses 1 up to 28. Walang respeto sa kapwa-tao. Hanggang ngayon, ganun pa rin nangyayari. Although, nung time na yon kasi, judges, wala pa silang king. Ngayon, kahit may namumuno sa bansa natin, corrupted din. Punong-puno ng kasalanan ng mundo. At paparusahan ni Almighty Father ang mga ayaw sumunod sa Kanya. Dahil ang mundo, yung mga tao, para tayong grapes in the wilderness, uneducated, unknowledgeable. Pero yung mga nauna sa atin, the first fruits of the fig in its first season, magaganda sana, no? Magaganda sana. Kaso nga lang, naligaw sila ng landas. They went to Baal Peor. Nagsamba ng ibang Diyos. At ang mangyayari ngayon sa mundo, magiging desolate. No contentment, no joy, no peace. Meron ba kayo nakikitang peace dito sa mundo? May mga pa-contest dyan para magkaroon ng peace on the earth. Nagkakaroon ba ng peace? Lalo na nga nag-aaway-aaway yung mga tao sa internet, di ba? Yung mga beauty pageant, to promote peace ba yun? To promote unity? Hindi naman nag-aaway-aaway nga. Tapos, nagiging way pa yon for people to commit adultery dahil yung mga contestant, hindi ko nikakwento na sa ganon. Okay? Kaya yung mundo, maganda sana. Kaso, yung mga tao, disobedient. Kaya hindi magkakaroon ng satisfaction ng mga tao dito sa mundo. Anong gagawin ni Almighty Father? Tatanggalin ni Almighty Father ang wickedness dito. So yung mga taong wicked, saan dadalhin ng mga wicked people? Sa great harvest, dadalhin sa eternal damnation. Dahil hindi sinunod si Almighty Father. No? So dito na tayo sa Hosea chapter 10. Nakikita niyo yung motive ng mga prophecy, ng mga prophetic books, no? Kahit hindi sila magkakasama ng mga prophets, nagko-corroborate yung mga nakalagay. Bakit? Dahil iisa ang author, iisa ang pinanggalingan, si Almighty Father. Hosea chapter 10, Israel empties his vine, he brings forth fruit. He brings forth fruit for himself, according to the multitude of his fruit. He has increased the altars. According to the bounty of his land, they have embellished his sacred pillars. So yung mundo, nagpakasasa. Ano yung nagpakasasa? Nagpakawalwal.
nagpakasaya ang mundo para sa kanyang sarili. Hindi niya inisip yung righteousness. Basta lang maging masaya siya. Selfishness and greediness. At dumami ang kanyang altar. He has increased altars. Ano ba yung altar ng Israel? Altar of wickedness. Mga lugar o bagay na sinasamba natin, na nagiging cause ng galit ni Almighty Father. Dahil it's idolatry. Ginagawa ng mga tao ang gusto nilang gawin para masiyahan sila. Ina-idolize din nila. Ibig sabihin nun, idolatry rin para sa sarili nila. Sinasamba nila ang sarili nila. Another form of idolatry din yun. Verse 2, their heart is divided. Now they are held guilty. He will break down their altars. He will ruin their sacred pillars. Sisirain ng Almighty Father ang mga bagay na pinanghahawakan ng mga tao, ang mga pagyayabang ng mga tao. Napaka-ungrateful ng mga tao. Lahat ng tao nakipag-partake sa wickedness. So, guilty ngayon ng tao. Hindi loyal kay Almighty Father ang mga tao. Dahil, sometimes nasasabihin ng mga tao, hindi, kay Almighty Father kami, kay Jesus Christ kami. But then, hati ang puso ng tao, hindi niya fully dedicated yung sarili niya kay Almighty Father. Nag-hold back pa siya. So, dapat, ano ang gagawin natin? We give our all to our Father. Verse 3, for now they say, we have no king because we did not fear the Lord. And as for a king, what would he do for us? Sabi ng mga tao, they don't want to acknowledge the Almighty Father. Wala silang takot kay Almighty Father. Ayaw nilang gawing leader or ruler si Almighty Father. Dahil sa wickedness. All are committing evil deeds. Lahat hindi takot. Lahat foolish. Kasi the fear of the Lord is the beginning of wisdom, di ba? So lahat foolish. Verse 4, they have spoken words, swearing falsely in making a covenant. Thus judgment springs up like a hemlock in the furrows of the field. Ano ba yung hemlock? Hemlock is a poisonous plant. So yung mga tao nagsasalita ng mga bagay, sumusumpa pa, nakikipagkontrata, making a covenant. Na oo, susundin namin si Almighty Father. Oo, magsasabi kami ng totoo. Oo, gagawin namin ng tama. Pero, yung pagsusumpa ng mga tao ay puro lip service lang. Puro salita lang. Pero sa gawa, hindi ginagawa. Example, sa government, di ba, bago ka maging public servant, nanalo ka kunyari sa election, magsusumpa ka, di ba? O ano nangyari? Tinupad ba nung politician yung kanyang sumpa na maggagawa siya para sa tao? Hindi siya magiging corrupt? Di ba hindi rin? Di ba, alimbawa, nagkaroon ka ng license sa medicine. Merong yun oath taking yon. Merong rules na dapat gawin mo yon dahil kung hindi tatanggalan ka ng lisensya, so susumpa ka, di ba? Na gagawin mo para sa ikabubuti ng mga tao. Pero anong nangyari? Dahil sa kamay mo, marami mga tao ang nagkasakit. So, ano yun? They have spoken words, swearing falsely in making a covenant.
Naintindihan ninyo? Example, ulit, sa isang court proceedings. Sabi mo, magsasabi ka ng totoo. Pero ano ginawa mo? Nagsinungaling ka. Dahil nabayaran ka nung mas mayaman na tao para hindi makulong yung taong mayaman, no? So, swearing falsely in making a covenant. So, ano yon? Para yung poisonous plant, nakakamatay yon. That thus judgment springs up like a hemlock in the furrows of the field. Biglang sumusulpot yung poisonous plant. Biglang sumusulpot yung kamatayan. Biglang sumusulpot yung dahilan para magkasala ka. At pinapayagan mo naman, inaalaw mo naman na mangyari yun. So that's harlotry also. No? Verse 5, the inhabitants of Samaria fear because of the calf of Beth-aven, for its people mourn for it, and idolatrous priests shriek for it, because its glory has departed from it. Yung tao sa mundo, no? Samaria means Watch Mountain. At the same time, Samaria, it's halo-halo ng mga tao to, ha? Kasi yung lugar ng Samaria, halo-halo ang mga tao doon. No? Alam naman natin yun, di ba? The inhabitants of Samaria, or inhabitants ng mundo, ay takot dahil yung kanilang graven images of Beth-aven. Beth-aven means the house of vanity. Saan ba yung house of vanity? Or house of iniquity, or house of trouble? Itong mundo. Yung mga Diyos-Diyosa ng mundo na to, yung mga tao nag-iiyakan. Pati na yung mga idolatrous priests, naglalament sila, mga religious leaders, because its glory has departed from it. Hindi sa kanila ibigay ng mga Diyos-Diyosan ang kanilang mga hinihiling. Kasi nga, Diyos-Diyosan yon, graven image yon. Hindi may bigay sa kanila dahil hindi naman buhay yung mga images. Binabanggit na naman ang images. Ha? Imbis na si Almighty Father tayo magpo-focus sa mga images, nagpo-focus ang mga tao. Dahil wala silang faith kay Almighty Father. Kailangan nila ng visualization lagi. But the Almighty Father wants to be worshipped in spirit and in truth. At pag kailangan lalapit tayo kay Almighty Father, kailangan marinis ang puso at isipan natin. Kasi itong mga tao na lumalapit sa mga graven image, may mga ginagawa silang kasalanan na tingin nila ay tama. At yung mga idols, tanggap sila. Oh? Kasi hindi naman nagsasalita yun. Naintindihan niyo? Example, gumagawa ka ng idolatry. Ng adultery pala, sorry. Hindi mo asawa. Pero gusto mong magdasal. Hindi ka makakalapit kay Almighty Father kung gumagawa ka ng idolatry. So, saan ngayon lalapit? Yung mga taong yun. Nasa tingin nila itanggap sila. Sa mga graven image. Sa mga religion, akala nila ay tama. Kasi kay Almighty Father, ayaw ni Almighty Father ng adultery, ng fornication, ng sexual immorality. Yung mga tao na gumagawa nun, usually, they go to religions na tanggap yung mga ganong bagay at they have graven images.
Pero sasabihin lang, bakit yung kahilingan ko tinutupad kahit na gumagawa ako ng adultery, nagfo-fornication ako, nakikipag-copulate ako sa same sex ko. Bakit ibinibigay sa akin yung mayaman ako? Well, ang nagpapayaman sa'yo ay ang demonyo, ang devil. Yun ang nagbibigay sa'yo ng mga kahilingan mo para hindi ka lumapit kay Almighty Father at magbago. Para isipin mo sa sarili mo na tama yung ginagawa mo. Or nangaago ka ng asawa ng may asawa. Meron ako nakikita mga ganun, mga religious people sila, pero hindi sila ang tunay na asawa. Hindi, lalapit ka kay Almighty Father. Kung lalapit tayo kay Almighty Father, ano ang gusto ni Almighty Father? Obedience. Kahit mag-offer ka na mag-offer, hindi gusto ni Almighty Father ang offering. Gusto ni Almighty Father obedience. Kaya may mga tao na nagtataka sila nung nawala na sila sa mundo na to. Bakit ako napunta sa impyerno? Ang dami ko namang offerings na binibigay. Bakit ako nandito? Hindi nila naiintindihan. Kasi, baka sabihin nyo, hindi, nagmahal lang ako. Hindi, ito na yung buhay ko. Di ba sabi ni Jesus, deny yourself, take up your cross, and follow me. Kung sa ngayon, hindi maganda, or hindi masaya ang buhay ng mga nagtitiwala kay Almighty Father Jesus Christ. Kasi limit ang buhay ng mga nagtitiwala kay Almighty Father Jesus Christ. Kasi kailangan kung ano ang sinasabi ni Jesus Christ sa kanil Almighty Father, yun ang susundin natin. Sa ngayon, hindi masaya. Pero sa pagkasama na natin ang tatay natin, malalaman natin yung pure bliss and happiness and real joy. Kasi yung mga tao na hindi naman nila asawa, naghahanap sila ng mga validation. Naghahanap sila ng pagmamahal. Naghahanap sila ng tutulong sa kanila, naghahanap sila ng monetary benefits. So it's also somewhat like harlotry. Natitiis mo ba na may mga taong nasasaktan ka para lang ikaw ay maging masaya, nasasaktan mo ang ibang tao? Kaya mo ba yon? Si Jesus Christ, kahit na masaktan siya, ibinigay niya ang kanyang buhay para sa kanyang mga friends. Mas malaking blessings ang makukuha natin kay Almighty Father at kay Jesus Christ because we are His inheritance. Yung bagay sa mundo na to, it's only temporary. Kaya nga sabi, diba, ni Almighty Father, kay, sino ba yung hindi na niya pinag-asawa?
Huwag ka nang mag-asawa. Si Jeremiah ba yun? Si Jeremiah. Si Jeremiah ba yun? Yeah, it's Jeremiah. So Jeremiah chapter 16 verse 1 and 2. Hindi ka na mag-aasawa, hindi ka magkakaroon ng anak na babae o lalaki. Sabi ni Almighty Father kay Jeremiah. Kasi kung sometimes makikita mo, no, or may isip mo, nandadamay pa ako ng ibang mga tao. Mandadamay ka pa ng ng ibang mga tao para lang sumaya ka. Mandadamay ka ng bata para lang sumaya ka. Magdadamay ka ng kung sino-sino para lang mananakit ka ng kapwa-tao mo. Hindi pa tayo kontento kay Almighty Father? Yung pagmamahal ni Almighty Father, sobra-sobra. Hindi tayo sasaktan ng tatay natin. Hindi natin kailangan magpakahirap, magmakaawa para mahalin. Dahil willing si Almighty Father to love us. He's more than willing. Tapos, di ba, yung mga tao ngayon nag-aaway pa sa social media, iba po. Nababasa ko din. Nakakaawa, di ba? Verse 6. Balik na tayo dito, ha? So, verse 6. Hosea chapter 10, verse 6. The idol also shall be carried to Assyria as a present for King Jared. Ephraim shall receive shame, and Israel shall be ashamed of his own counsel. Ano yung ibig sabihin? The idol also shall be carried to Assyria. Bakit siya kina-carry? Kasi hindi siya naglalakad. Hindi nakakapagsalita. Hindi nakakakita. Bakit? Wala naman kasing buhay ang idol. Nakakahiya, di ba? Hindi pa kayo nahihiya nun? Sino ngayon yung insane? Tatapat ka sa isang kahoy, iiyak ka, magmamakaawa ka, korting tao yun, tapos iiyak ka, magmamakaawa ka. Sino ngayon ang insane? Kaya ang mundo magiging kahiya-hiya rin. Pati na ang mga tao, ang buong mundo at ang mga tao magiging kahiya-hiya. Si King Jareb, no? Siya yung king of Assyria. As a present for king of Assyria. I-offer nila yung idol as a present. Nakakahiya. Hindi gumagalaw, hindi nagsasalita, dadala kang kahoy, buhat-buhat mo, papakahirap ka. Ay, nawala yung pintura, pinturahan. Ay, naputol yung paa. Eh, kumuha tayo ng isang kahoy doon, pwede na yan, pinturahan na lang natin, mukha na rin buo siya. Oh, insanity. Bakit hindi tayo magtiwala kay Almighty Father and worship Him in spirit and truth? We have the Bible. We have the words of our Father. The guidelines, itong Bible, manual of our lives. Hindi binabasa ng mga tao. Hindi nila alam nandito yung secret. Kala nila secret, pero it's not secret. Nandito sa Bible. Binibigay sa atin ni Almighty Father. Sinasabi sa atin ni Almighty Father.
Pero hindi natin makita because we are blinded by our selfishness and greediness. We are blinded by this world. Verse 7, as for Samaria, her king is cut off like a twig on the water. Pag sabing like a twig on the water, mabilis masira. Yung leaders of the land, mahina, walang wisdom and knowledge. Madaling mag-break down. Pinagtitiwalaan ng mga tao ang leaders of the land. Ang mga mayayaman na bansa, pinagtitiwalaan ng mga tao. Ibang mahihirap na bansa, no? Ang taas ng tingin natin sa mga mayayamang bansa, pero wala rin silang strength. Hindi sila full of wisdom and knowledge dahil wala sa kanila si Almighty Father. Unknowledgeable pa rin sila kung ano-ano ang mga iniimbento na nakakasira sa mga tao, nakakamatay sa mga tao, pero pinapatronize ng buong mundo. Madaling mabola ang mga tao. Madaling maniwala sa kasinungalingan. Bakit? Dahil wala sa mga tao si Almighty Father. Kung nasa sa atin si Almighty Father, hindi tayo agad-agad maniniwala sa kasinungalingan. Hihingin natin ang advice ni Almighty Father. Magtitiwala tayo kay Jesus Christ. Yung mga itinuturo sa tungkol sa kung ano-anong mga bagay dito sa mundo, lahat na naiiba, ina-update. Ba't ganon? Dapat kung ano yung tinuro noon, yun na yun. O ba't naiba na naman? In-update nyo? Hindi, may bago kami na-discover. Ano yun? Hindi stable yung mga bagay dito sa mundo. Hindi mapagkakatiwalaan. Ang stable na mapagkakatiwalaan si Almighty Father, si Jesus Christ. Verse 8, also the high places of Aven, the sin of Israel, shall be destroyed. Aven means idolatry or wickedness. Sisirain, mawawala ang wickedness ng mundo na to. Or yung mga bagay na nagiging dahilan ng wickedness or idolatry ng mundo na to. Sisirain. The thorn and thistle shall grow on their altars. They shall say to the mountains, cover us, and to the hills, fall on us. Familiar ba sa inyo to? Itong phrase na to. They shall call to the mountains, cover us, and to the hills, fall on us. Kaya familiar sa atin ang phrase na to. Ito ay nababasa natin sa Revelation chapter 6, verse 15. So, it's, itong Hosea, it is the, refers also to the great harvest, no? Yung prophecy na to, na nagko-corroborate sa Revelation chapter 6, verse 15. Anong nakalagay sa Revelation chapter 6, verse 15? To 17. And the kings of the earth, the great men, the rich men, the commanders, the mighty men, every slave and every free man hid themselves in the caves and in the rocks of the mountains, and said to the mountains and rocks, fall on us and hide us from the face of him who sits on the throne and from the wrath of the Lamb, for the great of this day of his wrath has come, and who is able to stand? Nakita nyo? Said to the mountains and rocks, fall on us and hide us from the face of him who sits on the throne and from the wrath of the Lamb. Itago mo kami. Sabi, itago mo kami. So, tingnan ninyo, no? Hindi naman magkakilala personally si Hosea at saka si John the Evangelist or John the Beloved. Pero, merong
mga bagay na pagkakapareho, na nagko-corroborate. Ha? Because the author, iisa lang, si Almighty Father, through the power of the Holy Spirit. Verse 9, O Israel, you have sinned from the days of Gibeah. There they stood the battle in Gibeah against the children of iniquity, did not overtake them. Intindihan natin, the battle in Gibeah against the children of iniquity did not overtake them. Hindi nila napagwagian ang kanilang kasalanan. Nanatili sa kasalanan. Nagkasala ang mga tao simula pa nung araw nung inalala yung days of Gibeah. Andun sila nakatayo hanggang ngayon, hindi nakawala sa kasalanan na gaya nung panahon ng Gibeah. Alam natin yung panahon ng Gibeah, di ba? Nabasa natin sa Judges chapter 19. They committed heinous acts. Pinatay nila yung kanilang brothers. Madaming namatay ng time na yon. Hinati-hati yung babae, yung katawan, no? Basahin kaya ninyo Judges chapter 19. Nabasa na ba ninyo? Siyempre, hindi sasagot. Hindi ko naman marinig sagot. Kaya nga lahat nandito sa Bible. Ha? Yung mga kasalanan ng mga tao, yung mga nakakatakot, yung mga masaya, nandito rin sa Bible. Kaya Bible ang babasahin natin. Blessings ng Almighty Father, nandito rin sa Bible. Yung galit ng Almighty Father, nandito rin sa Bible. Yung love story ni Ruth at saka ni Boaz, nandito rin sa Bible. Yung tungkol sa lovers naman, nandito rin sa Bible, yung Songs of Solomon. No? Kumpleto ang Bible. At marami tayong matututunan. Lalo natin makikilala yung tatay natin. Kaya dito, siya sabi dito, yung days of Gibeah, yung kasalanan ng mga tao doon, it's like Sodom and Gomorrah. Hanggang ngayon, it's like Sodom and Gomorrah. Verse 10, when it is my desire, I will chasten them. Peoples shall be gathered against them when I bind them for their two transgressions. Sabi ni Almighty Father, when it is my desire, I will chasten them. Pag gusto ko na, pag dumating na yung tamang panahon, paparusahan ko sila. Ang mga tao ay magsasama-sama dahil sa kanilang dalawang kasalanan. Ano yung kanilang dalawang kasalanan? For their two transgressions. Ano yung dalawang kasalanan ng mga tao? Matthew chapter 22 verse 36 to 40. Love God above all. Ano pa? Love your neighbor as you love yourself. Hindi natin minahal si Almighty Father. Meron tayong ibang mga ginagawang Diyos, sarili natin, mga graven image, mga trabaho natin, lahat ng mga pinaprioritize natin na maliban kay Almighty Father. No? Yon, no? Yung pangalawa, yung neighbor natin o yung kapwa-tao natin, hindi natin minamahal. Yun ang yun ang dalawang transgressions. Kasama ron sa love your neighbor as you love yourself, yung hindi mo dapat i-chismis yung kapitbahay mo o yung mga tao, hindi mo dapat siraan, hindi ka dapat papatay, hindi ka dapat mangunguna sa pagkakabaha-bahagi, hindi dapat ikaw gumawa ng adultery or fornication or sexual sin. No? Kasama na rin doon yung love your neighbor as you love yourself. Kaya nga 'di ba si Jesus Christ, ginawa na niyang
pinaikli na niya yung 10 Commandments. Kaya yung 10 Commandments, naging 2 na lang. Pinaikli na ni Jesus Christ. Para mabilis ang maalala ng mga tao. Kasi pag 10, medyo hirap tayong alalahanin, di ba? Pero pag 2 lang, madaling alalahanin. Kinuha na Jesus na compact. Summary na ng 10 Commandments. Verse 11, Ephraim is a trained heifer that loves to thresh grain. Kaya trained heifer si Ephraim. Kasi nga, ang Ephraim symbolizes ang mundo na to. Heifer or heifer means female cow. So, babae na masipag. No? Yung mundo na to. That loves to thresh grain, hard worker. But I harnessed her fair neck. Nilagyan ni Almighty Father ng straps. Yung neck ng heifer or heifer. I will make Ephraim pull a plow. Judah shall plow. Jacob shall break his clods. Anong ibig sabihin ito? Yung mundo, dun yun ang hard worker. Ngayon, yung Ephraim, ang gagawin ng Ephraim, no? Magpupul ng plow. Yung Judah, magpuplow. Tapos yung Jacob, shall break his clods. Pag sinasabing clods, yung malalaking lupa, hiwa-hiwalayin. Kasi pag magtatanim, di ba, pag nag-ani na, nagiging patag na yung lupa. Ngayon, para maging mataniman uli, ano bang plow sa Tagalog? ano yung plow sa Tagalog? Para preparation yung lupa. Tapos yung Judah naman, no? Tatanggalan ng mga excess debris. Tapos si Jacob naman, siya naman yung tatanggalin niya yung mga large clumps of soil para mataniman na. Bubuhagin ang lupa, yung break his clods, ibig sabihin. Bakit isinahalin tulad sa pagtatanim? Kasi nga, great harvest. No? Bakit yun ang ginagamit ni Almighty Father tungkol sa pagtatanim? Because yun ang naiintindihan ng mga tao sa magtatanim tayo, na may aanihin tayo. Pag kung ano yung tinanim mo, yun ang aanihin mo. Dapat maganda ang tanim mo para yung ani mo maganda rin. At para maganda yung ani mo, dapat preparado yung tataniman mo. At dapat maganda rin ang ilalagay mo na buto. No? Kaya doon inihahalin tulad ni Almighty Father. Verse 12, sow for yourselves righteousness. Itanim mo ay ang kabutihan. Reap in mercy. Para ang makuha mo ay kaawaan. Kakaawaan ka ni Almighty Father. Para pagdating ng harvest time, ang marireap mo ay awa. Or kakaawaan tayo ni Almighty Father. Or compassionate. No? Magiging compassionate si Almighty Father sa atin. Dahil sa righteousness na itinanim natin. Break up your fallow ground. For it's time to seek the Lord. Ano yun? Break up your fallow ground. Buhag-buhagin mo yung lupa. Kasi time na para hanapin natin si Almighty Father. Till He comes and rains righteousness on you. Para sa pagdating niya, bibigyan niya tayo ng righteousness, ng mga blessings or biyaya or goodness and mercy. Nakalagay dito sa verse 12. Yung ibig sabihin nun. Verse 13, you have plowed wickedness. Pero, may mga tao, ang itinanim
Ang plino, wickedness, no? Itinanim nila sa kanilang lupain, wickedness. Ang aanihin nila, iniquity. No? Kabuktutan ang aanihin dahil nagtanim ka ng wickedness, hindi ka kakaawaan. Ang resulta nun, hindi ka kakaawaan, kabuktutan, or ano nga ba yung iniquity sa Tagalog? Sinfulness, ungodliness, yun ang makukuha mo. Or transgressions, wrongdoing, yun ang maririp mo dahil nagtanim ka ng kasamaan. Ang maririp mo, mali din. You have eaten the fruit of lies, at ang makakain mo ay ang prutas ng kasinungalingan. Puro ang pangit, di ba? Kung nagtanim ka ng tama, ang maaani mo, maganda rin. At ibubuhos sa atin ni Almighty Father ang kanyang goodness at ang kanyang mga blessings pag yun ang itinanim mo. Pero pag ang itinanim mo ay wickedness, ang aanihin mo rin ay kasamaan din. At ang makukuha mo mga prutas ay puro kasinungalingan. Puro deceit. Bakit? Because you trusted in your own way, in the multitude of your own men. Kaya nga hindi tayo dapat magtiwala sa sarili nating mga paraan. Dapat ang pagtitiwalaan natin si Almighty Father. Dahil tayo, yung paraan natin, laging puro mali, puro sira. Hindi tayo marunong. Nagugulo ang buhay natin pag tayo hindi natin iniisik, hindi natin hinahanap si Almighty Father, hindi natin sinasik yung kanyang guidance. Nagugulo ang buhay natin. Nasisira ang buhay natin pag wala si Almighty Father sa atin. Pag hindi tayo titiwala sa Kanya. Pag nagtitiwala tayo sa sarili nating lakas, pag nagtitiwala tayo sa mga tao na dito sa mundo, na hindi rin naman marunong yung mga tao dito sa mundo. Pare-pareho tayo dito sa mundo, hindi marunong. Sino ngayon ang full of wisdom and knowledge? Si Almighty Father, si Jesus Christ. Dahil siya ang gumawa ng mundo na to. Tayo, temporary lang tayo, dumadaan lang tayo, gaya ng mga tao na akala natin na matatalino dito sa mundo. Temporary din lang sila, hindi rin sila marunong. Kunyari lang na marunong dahil merong mga diploma, may mga doctorate degree, pero lahat sila, puro mga trial and error lang din ang ginagawa nila. Hindi tayo madunong, ha? Kaya kay Almighty Father, siya ang nakakaalam ng lahat. Maintindihan na natin? Dito na sa verse 14, therefore, tumult shall arise among your people, and all your fortresses shall be plundered. Kaguluhan ngayon ang mangyayari sa mga tao. Dahil sinunod natin yung sarili nating pamamaraan. Di ba nakalagay dito sa Proverbs chapter 3 verse 5 to 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He shall direct your paths. Yun ang tunay na wisdom and knowledge, magtitiwala tayo sa kay Almighty Father. Hindi sa sarili nating kalakasan o sarili nating katalinuhan. Dapat laging kay Almighty Father lahat naka-focus. Dahil kung hindi, tumult shall arise among your people, and all your fortresses shall be plundered. Ano ibig sabihin ito? Wala ka rin maiipon. Walang kwenta yung mga pinagharapan mo dito sa mundo na to. Wala kang magigain. Lahat nagtatanim tayo sa lupa, pero ang tinatanim natin hangin, at ang makukuha natin ay whirlwind, di ba? Sabi sa Hosea chapter 9. Tuloy natin, no? A Shalman plundered Beth Arbel in the day of battle, a mother dashed in pieces upon her children. Si Shalman, no? Itong si Shalman, siya si
Shalom. Ano mga mato? Si Shalman, nandito siya eh. Hindi man siya sikat, no? Shalmaneser, na king of Assyria. Shalmaneser V. Nabuhay siya noong 727 up to 722 BC. Siya yung conqueror ng Kingdom of Israel. So, ito si Shalmaneser V or Shalmaneser V. Siya rin to si Shalman na nag-plunder ng Beth Arbel. Arbel means ambush. Yun ang ginawa ni Shalman. Tingnan nyo, kahit sa history meron, no? Kaya totoong itong Bible. A mother dashed in pieces upon her children. Gutay-gutay yung lugar. Dahil nga na-plunder, pinagnakawan, dahil nga etong si Shalmaneser sinakop niya or pinagnakawan niya yung Beth Arbel, king of Assyria, si Shalman or Shalmaneser. Verse 15, thus it shall be done to you, O Bethel. Yun din ang mangyayari sa iyo, O Bethel. Bethel means house of God. Pag sinasabing house of God, sino yung nakatira sa house of God? Pag sinasabing house, it's a family, no? Family of God. Ganun din ang mangyayari sa iyo, mga anak ni Almighty Father. Tayo lahat ay anak ni Almighty Father. Yun din ang mangyayari sa iyo. You will be plundered because of your great wickedness. Dahil sa hindi natin ina-acknowledge Almighty Father, hindi tayo tiwala sa Kanya. At Don, the king of Israel, shall be cut off utterly. But sinabing at Don? Yung king of Israel ay matatanggal. Bakit sinabing at Don? Dawn means sa new day. After ng great harvest, mawawala yung king of Israel or yung leader na namamayani na wicked. He shall be cut off utterly. Yun ibig sabihin ng dawn. It's a new day after the great harvest. So yung king of Israel, yung wicked, the wickedness na namamayani sa mundo na to ay matatanggal after ng great harvest. Dito tayo sa Hosea chapter 11. I know it's already past 1 hour of the reading of our the words of our Father, pero ituloy natin. Hosea chapter 11. When Israel was a youth, or when Israel was a child, I loved him, and out of Egypt I called my son. Sabi ni Almighty Father. Nung bata pa si Israel, mahal ko na siya. Minahal ko siya. At galing sa Egypt, tinawag ko siyang anak ko. I called my son. Pinaalis ko siya sa lugar na yon. Tinawag ko siya from the bondage of sin and slavery. Sinave ko siya. Sabi ni Almighty Father. Verse 2. I sent prophets to 1,000 of them, or as they called them, no? So nagpadala si Almighty Father ng mga prophets. So they went from them. Tinawag ko sila. Nagpadala ako ng mga prophets sa kanila. Pero anong ginawa nila? Tinalikuran nila ako. At they sacrificed to the Baals and burned incense to carve the images. Tinalikuran nila ako. Sumamba sila sa mga
foreign gods. Nagsunog sila ng mga insenso sa mga carved images. Iba-ibang mga itsura ng mga carved images. May itsurang tao, may itsurang hayop, may itsurang mga puno. Sinamba ng mga tao. Hanggang ngayon sumasamba ang tao. Tao sa tao sinasamba. Mga ninuno, merong isang ninuno nila, sinasamba nila. Nagbe-burn sila ng incense sa mga ninuno nila. Gusto ko lang malaman, bakit nagbe-burn ng incense ang mga tao sa kanilang mga ninuno? Bakit nagbe-burn ng kandila ang mga tao? Para sa mga namatay, bakit? Sagutin niyo ako. Walang sasagot. Pag ang tao namatay na yon. Wala na yun yung kaluluwa niya doon. Hindi mo na siya makakausap. Ano yung kakausapin mo ron? Yung semento? Yung buto? Yun ba ang kakausapin mo? Hindi sa pamabastos yun. Ito ay totoo. Yung buto ba? Wala na ron. It is already a body. It's not a person anymore. It is a body. Or buto na lang. Or abo na lang. So bakit ka nagsusunog ng kandila? It is a form of worshiping the dead person. Do you think that God is happy with it? No, He's not. You're worshiping the dead person. Ano sabi ni Jesus? Sabi ng isang lalaki, Lord, may pupuntahan pa ako, may namatay. Sabi kay Jesus. Ano sabi ni Jesus? Hayaan mo yung patay sa mga patay. Ha? Let the dead be sa Luke chapter 9 verse 60. Kasi ang hilig ng mga tao, sumamba sa mga patay. Sasabihin nila, nag-miracle. Ba't ang hilig ng mga tao sa gano'n? Hindi ko maintindihan. Pero kayo naiintindihan ninyo. Bakit? Bigyan nyo nga ng justification yan. Luke chapter 9 verse 60. Jesus said to him, let the dead bury their own dead. But you go and preach the kingdom of God. Sino ang priority? Yung mga buhay kumpara sa mga patay. Bakit? Kasi patay na yan eh. Tapos na. Natapos na yung mission niya sa mundo. Wala na yung kaluluwa niya sa katawan. Yung katawan na lang nandun na sa lupa. Asa na yung kaluluwa niya? Wala na doon. Yung kaluluwa niya is either na kay Almighty Father or nasa impyerno. So, sino ang importante ngayon? But you go and preach the kingdom of God. Sa kanina ipipreach ang kingdom of God. Sa mga taong buhay pa, na nasa katawan pa yung kaluluwa. Yun ang importante. So, hanggat nasa katawan natin yung kaluluwa natin, yun ang importante. Pero pag wala na yung kaluluwa sa katawan natin, wala na yun. So, we don't need to burn incense or mag-take ng kandila. Because it is idolatry na. Ibig sabihin nun, naintindihan ninyo? Hindi nyo naiintindihan. Yung iba sa inyo, hindi talaga ninyo maiintindihan. Iba magagalit. Unsubscribe, unlike. Okay lang yun. Kung mag-unsubscribe, unlike, meron. Okay lang yun. Ibig sabihin, hindi nyo naiintindihan. Hindi kayo kay Almighty Father. Hindi nyo matanggap. Hindi nyo matanggap ang nasa Bible. Gusto nyo tanggapin yung sarili niyo. Gusto nyo tanggapin yung mga bagay na natutunan ninyo. So, ano yung ina-idolize ninyo? Idolatry ninyo. Sarili ninyo. Expected na yon ni Almighty Father. Expected na rin ni Jesus Christ yun.
At hindi ko to salita to ni Almighty Father. Binabasahan ko kayo ng Bible. Kung i-unlike nyo man, kung mag-unsubscribe man, hindi kayo ang nag-unlike. Hindi ako ang ina-unlike ninyo, hindi ako ang unsubscribe ninyo. Si Almighty Father. Dahil I'm being obedient to my Father. Ginagawa ko lang yung gusto ng tatay ko. Verse 3. I taught Ephraim to walk. Tinuruan ko ang mundo na maglakad. I taught Ephraim to walk. Binigyan ni Almighty Father yung mundo na to kung paano magtanim, kung paano gumawa ng bahay. Tinuruan ni Almighty Father. Lahat. Taking them by their arms. Ginaid ni Almighty Father. But they did not know that I healed them. Hindi nila alam na pinagaling ko sila. Binibigyan ko sila ng pagkain. Hindi nila alam. Akala nila kanila lang yun. Kanila lang naisip yun. Hindi nila alam. Galing sa akin yung sabi ni Almighty Father. Nakakalungkot, diba? Nalulungkot ako dahil si Almighty Father. Nasasaktan, ano? Si Almighty Father. I drew them with gentle cords, with bands of love. And I was to them as those who take the yoke from their neck. I stooped and fed them. Sabi ni Almighty Father, ibinaba ko yung sarili ko, pinakain ko sila. Kasama nila ako. Tinanggal ko yung kanilang burden. Pinadali ko ang kanilang buhay. Pinadali ko yung way of life nila. Nagpakumbaba ako, I stooped and fed them. Verse 5. He shall not return to the land of Egypt. Hindi na siya babalik sa lupain na magiging slave na siya. Hindi siya babalik sa pagiging slave. Hindi siya babalik sa pagiging nakatali sa kasalanan or sa kadumihan. But Assyrian shall be his king because they refuse to repent. Pero ang magiging king nila ay wicked. Ang maghahari sa kanila ay wickedness dahil umayaw sila na maghingi ng tawad at magpakumbaba. Mas gusto nila ang buhay na punong-puno ng pain and misery because of their arrogance and pride. Kung si Almighty Father lang sana pagtiwalaan natin, ano? Ganda sana ng mundo natin. Kung wala lang sanang chismisan dito sa mundo, lahat tayo nagmamahalan, lahat tayo nagtitiwala kay Almighty Father. Pero hindi. Ayaw ng mga tao. Dahil sa pride, arrogance, they don't want to acknowledge the Holy Father. Verse 6. And the sword shall slash in his cities, devour his districts, and consume them, because of their own counsels. Sila't sila na mismo. Kaya nasisira ang kanilang lugar. Dahil na rin sa kanilang sariling kagagawan. Hindi nila sinisik si Almighty Father. Nade-destroy ang nations. Nagiging barren or wasteland ang kanilang lugar. Because of their own policy, guidelines, and admonitions. Ibig sabihin ng councils, no? Policy to. Ano ba yung mga policy na nakasira sa atin? Tumatanggap tayo ng mga kasinungalingan sa mundo na to.
Tinatanggap natin ang corruption. Tinatanggap natin ang mga material things na laging may kapalit para magkaroon ng gain tayo, earthly possessions, material things. Yun ang ginagawa natin. Kaya nasira ang mundo. Na hanggang ngayon sira ang mundo. Verse 7, my people are bent on backsliding from me. Decisive ang mga tao na ayaw nilang magtiwala kay Almighty Father. Though the prophets, they call upward to the Most High, none at all exalt Him. Kahit na yung mga prophets tumatawag kay Almighty Father, pero yung mga tao ayaw sambahin si Almighty Father. Ano ba ang form ng pagsamba? Pagsamba kay Almighty Father, ang totoong pagsamba ay ang paggawa ng righteousness. Sa bibig mo, sinasamba mo si Almighty Father. Pero yung way of life mo, sinasamba mo ba? Nakikita ba yun sa way of life mo na sinasamba mo si Almighty Father? Hindi. Puro pa rin kasinungalingan ang ginagawa. Puro panlalamang sa kapwa-tao. Puro pangloloko. Pero sa salita, sinasabi na mahal nila si Almighty Father, pero sa gawa, hindi naman. So, kasinungalingan. Kaya nga, nakalagay dito, my people are bent on backsliding from me. Although they call to the Most High, none at all exalt Him. Tawag nila si Almighty Father, pero walang totoong nagtataas ng pangalan ni Almighty Father. It's because yung gawa ng mga tao, hindi nakikita sa gawa nila, yung mga bagay na binabanggit nila. Verse 8, how can I give you up, Ephraim, or mundo? Paano kita mag-give up? How can I hand you over, Israel, the people who struggle with God and prevailed? How can I make you like Adma? Paano kita gawing kagaya ng Adma? Adma means earthy, or red, or bloody. How can I set you like Zebolim? Zebolim means animals, collectively. Animals, ibig sabihin nun. My heart churns within me. My sympathy is stirred. Yung Adma and Zebolim, kasama ito ng Sodom and Gomorrah na nasira dahil din sa kasalanan. So yung puso ni Almighty Father, it's hurting. And He's full of compassion sa mga tao. Gusto man niyang tulungan ng mga tao, gusto niyang mapabuti, pero yung mga tao mismo ayaw sumunod. Kaya nasasaktan si Almighty Father. Kaya naawa siya sa mga tao. Kaya maraming si Almighty Father na paalala sa atin. Pinapaalalahanan niya tayo. Dahil nga sa awa niya sa atin, sa pagmamahal niya sa atin. Dahil yung heart niya churns within me, sabi ni Almighty Father, or turns over, yung puso niya parang sinasakal or nag-twist sa sobrang hurt. Kung tayo, nasasaktan tayo. Pag may mga mahal tayo sa buhay na nasasaktan, mas lalo na si Almighty Father, dahil creation niya tayo, mas nasasaktan siya. Siya ang tatay natin. Nakikita niya yung gawa natin. Ang dami kaya natin. Lahat tayo gumagawa ng kasamaan. Generation, from generation to generation to generation. Ang dami ring sama ng loob ni Almighty Father. I will not execute the firstness of my anger. Sabi sa verse 9. I will not again destroy Ephraim. Bakit sinasabi ni Almighty Father na I will not again destroy Ephraim? Kasi once the Lord God destroyed the world. And that was
the time of Noah. Yon yung una at huli na dinestroy ni Almighty Father ang mundo. At hindi na ulit niya i-destroy ang mundo. Ano ang gagawin ni Almighty Father? Tatanggalin niya yung mga wicked people. Lilinisin niya ang mundo na to. Pero hindi na gaya ng nangyari nung time ni Noah na ang natira lang ay mga 8 people. Ngayon, madaming matitirang tao. After the great harvest, after the judgment day, ang matitira ay 1/10. Madami. At meron pa rin mga puno. Pero yung yung technology na pinagmamalaki ng mga tao, wala na. Tatanggalin ni Almighty Father. Tuloy natin verse 9. For I am God and not man. Sabi ni Almighty Father, Diyos ako, hindi ako tao. The Holy One in your midst. Ako ang Diyos. Ako ang gumawa sa inyo. Ako ang holy. Sabi ni Almighty Father. And I will not come with terror. Or I will not enter a city. Sabi ni Almighty Father, Diyos ako. Noong una, the Almighty Father, He stooped, no? Pinagbigyan niya yung mga tao, lahat spoon feeding. Ngayon, nung na-destroy niya ng mundo, yung Noah's Ark, nung the Great Flood, hindi niya na ulit i-destroy. For I am God and not man. Hindi siya magtatanim ng sama ng loob. Kundi, ano lang ang gagawin niya? Kung ayaw sa kanya ng mga tao, wala siyang magagawa. Anong gagawin niya ngayon? Anong mangyari sa mga kaluluwa ng mga tao ay mag-i-stay dito sa mundo? Hindi. Dahil may punishment doon sa eternal damnation. At yung mga anak niya, nagtitiwala sa kanya, kasama ni Jesus Christ. The Holy One in your midst, and I will not come with terror. Verse 10, they shall walk after the Lord. He will roar like a lion. Ano nga yung characteristic ng lion? So yung mga tao, mga followers of the Almighty Father, maglalakad sila or in righteousness. Pangungunahan sila ni Almighty Father. Kasi si Almighty Father, He will roar like a lion. Ano ba ang lion? Ano ba ang characteristic ng lion? Lion is powerful, strong, majestic, fierce, regal, purposeful, royalty, decisive, confident, and independent. Ganon ang tatay natin. When he roars, then his sons shall come trembling from the west. San ba ang west? Nasa left, no? Kasi ang right ay ang east. So, nasa left. Then his sons shall come trembling from the west. Galing sa kasalanan, aalis sila sa kasalanan. Lalapit sila kay Almighty Father. Naintindihan ninyo? Kasi ito yung right, no? Yung east. Yung west. Kung ito yung right, ito yung righteousness at right, ito yung left, ito yung wickedness. So from the wickedness, pupunta sila kay Almighty Father. Then his sons shall come trembling from the west, iiwan ng kasalanan. At lalapit kay Almighty Father. Verse 11, they shall come trembling like a bird from Egypt. Galing sa Egypt, parang bird. Ano ba ang characteristic ng bird? Ang bird, they have hollow bones. Very vulnerable. Ang mga birds, madaling mayupi, no? Madaling squish na ganon. They shall come trembling like a bird from
Egypt. Nagmamadali pa. Weak and hollow, no? Like a dove from the land of Assyria. Ano ba yung dove? Ano ba yung characteristic ng dove? Friendly and loyal. Ganun ang dove. Helpful, kind, and willing to share resources. Ganon ang karakteristik ng dove. And so like a dove from the land of Assyria, mabait, galing sa lugar ng punong-puno ng kasalanan, ibon na vulnerable, na weak with hollow bones, galing sa lugar ng Egypt or sa bondage of sin. Or like a dove, isang ibon na gusto ng peace, helpful siya, kind siya, and willing to share his resources. Galing siya sa land ng kadumihan. And I will let them dwell in their houses, says the Lord. Asan yung houses nila? And I will let them dwell in their houses. Sabi ni Jesus Christ sa John chapter 14 verse 1 to 3, no? Bakit madaming houses ang binabanggit dito ni Almighty Father? I will let them dwell in their houses. Saan yung houses na yon? John chapter 14 verse 1 to 3. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you, and if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. Kung nasaan si Jesus Christ, nandun din tayo. Sa mansion ni Almighty Father, maraming mansions si Almighty Father. Napakalaking mansion yon. Hindi incomparable yung mansion ni Almighty Father. It's like castle. Yung mansion, it's like crystal na maningning. Maningning na crystal na malaki, madami. Kaya nakalagay dito, and I will let them dwell in their houses. Kaya sinasabing in their houses, bigay ni Almighty Father na house. Sa kanyang mansion, sa kanyang heaven ni Almighty Father. Verse 12, Ephraim has encircled me with lies. Ang mundo na to, puro punong-puno ng kasinungalingan, has weaved lies. And the house of Israel with deceit. Pati yung mga tao, punong-puno ng panloloko, kalokohan. But Judah still walks with God. Walks in righteousness uprightly. Ibig sabihin nun na still walks with God. Even with the Holy Ones, Holy One who is faithful. Judah means praise God. Yung mga tao na nagsasamba or pinipraise si Almighty Father, not only by lips, but by only their works, they will walk with the Almighty Father. So those who walk in righteousness, who walks uprightly, makakasama ni Almighty Father. Dahil si Almighty Father, He is faithful. Isasama niya ang kanyang mga tao na pinupuri siya not just by lips but also by works. Nakikita sa kanilang mga gawa. Pero yung mga tao, ang mundo na to, puro kasinungalingan. At yung mga tao na nakakapag-experience ng mga pains and sufferings, hindi nagtitiwala kay Almighty Father, mga not pure. Kasi ang Israel is not pure siya dahil may halo siya ng iba-ibang mga lahi. Unlike si Judah,
talagang sila yung mga anak ni Almighty Father. Ngayon, kung talagang tayo ay nagtitiwala kay Almighty Father, anak niya tayo. Tayo ay Judah. Okay? Nagme-merge, naiintindihan ninyo? So, yung House of Israel with receipt. Kasi nga, may halo silang ibang lahi. Naintindihan na natin? Sino ba sasagot? So nakikita nyo, yung love ni Almighty Father, it's continuous. Walang, hindi nag-i-stop. Yung pagmamahal niya sa tao, yung pagmamahal niya sa atin, hindi nag-i-stop. At nakita natin dito, no? Bine-verify dito ni Almighty Father, hindi niya sisirain na ang mundo. Ano na ang gagawin niya? Tatanggalin lang niya yung wickedness. Tatanggalin niya yung mga bagay na pagyayapang ng mga tao dito sa mundo. Pero not like the one that happened at the time of Noah, when there was only 8 people who survived. No? 8 lang yun eh. Tapos yung mga animals nawala, pati yung mga puno nawala. Ngayon, hindi na. May mga puno man na mawawala, konti-konti lang. May mga animals na mawawala, konti-konti lang. Yung mga tao ngayon ang tatanggalin, yung mga wicked people, but may matitira. Ilan ang matitira? A tenth. No? Na nabasa natin dito sa Isaiah. At yung mga a tenth of the total population of the world noong time na dumating yung judgment ni Jesus Christ at yung si Satan ay inilagay sa i-change siya, no? At saka nilagay siya sa abyss. Yung natirang mga tao na a tenth ng mga tao, dadami at dadami pa yon. Yung time na yon, wala nang mga nag-share ng Word of God ng totoo, kasi nasa saan na yung mga nag-share ng Word of God, yung mga anak ni Almighty Father, kasama na ni Jesus Christ as saints, as warriors, as servants of the Almighty Father and Jesus Christ. So, dun sa mga tenth na yun, wala na nagtuturo about kay Almighty Father. And so, magiging corrupt ulit ang mundo. Yun na yung battle of Gog and Magog. Okay? So, ang galing ni Almighty Father, di ba? Hindi ba kayo natutuwa? Natutuwa ako, thank you Lord God. Hindi ko ito naiintindihan. Sabay-sabay tayong natututo. Sabay-sabay tayo tinuturuan ni Almighty Father. At kung may pagmamalaki man ako, ang ipagmamalaki ko si Almighty Father, si Jesus Christ, yung kanyang pagmamahal sa atin, yung pagmamahal ng friend natin sa atin, yung bridegroom, hindi nawawala. Binibigyan tayo ng future and a hope. But we must have to do our part, and that is to trust our Father, to be faithful. For now, yung buhay natin, no, we are like living in a box. Bakit? Kasi yung mga guidelines or mga ordinances or laws of the Almighty Father, we have to live by it. Sundin natin yung tatay natin, dahil time will come, malaki ang blessings na ibinibigay niya sa atin. It's our inheritance, and that is for all eternity. Naiintindihan ninyo? Kung ano ang itatanim natin, dapat righteousness para makapag-reap din tayo na magaganda. Kung ang itatanim natin ay wickedness, ano ang marireap natin? So, hindi lang ito ang buhay na to sa mundo, meron. There is life after this life on earth. And stop burning incense to those people who are not in this world anymore, because it is considered as idolatry. Wala na sila sa katawan nila. Nung time na buhay sila, kinakausap nyo ba sila? Kausapin ninyo. Habang ngayon, ang tao, buhay, kausapin natin, share God's words to those people. Dahil pag wala na ang katawan, pag wala na ang kaluluwa sa katawan ng tao, wala na tayong chance to talk to them.
Now is the right time to talk to the people. Si Jesus na nagsabi, mas importante yung mga tao na buhay pa ngayon. May chance. Dahil pag wala na yung kaluluwa sa katawan, there's no more chance. It's either na kay Almighty Father or nasa eternal damnation. Kaya yung mga ninuno ninyo na matagal na, wala, hindi nila maririnig yan. Nagsasayang lang kayo ng pera. Nagbabayad pa kayo sa kung saan-saan para ipagdasal na mapunta sa langit yung kaluluwa ng kung sino man yung nakaalis na yun. Wala nang chance. Nagsasayang lang kayo. Alam ko magagalit kayo sa sinasabi ko, but mas takot ako kay Almighty Father. Masusunduin ko yung tatay ko. Mas siya ang nagbibigay ng pagpapahalaga sa atin. Wala nang iba. Dahil sa kanya tayo galing. Siya ang bumuo sa atin. At yung pagmamahal ni Almighty Father, hindi mawawala. Hindi magbabago yun. Hindi nagpa-falter. Ano ba yung hindi nagpa-falter? Hindi umaandap-andap yung pagmamahal ni Almighty Father. Laging na full blast yung pagmamahal ni Almighty Father sa atin. Yung full blast yung pagmamahal ni Jesus Christ sa atin. Hindi na tayo kailangan pang magmakaawa. Lord, mahalin mo ako. Jesus, mahalin mo ako. Hindi na tayo kailangan. Talagang mahal na niya tayo. Sa mga tao dito sa mundo, kailangan pa natin magmakaawa. Sana mahalin ako ng tao. Sana bigyan ako ng pansin. Sana makita niya yung halaga ko. Si Almighty Father, mahalaga tayo sa Kanya. Alam niya na mahalaga tayo sa Kanya. At ang tatay natin mahalaga sa atin. We are the inheritance of our Father. Lagi natin isipin yun. Dahil mahal niya tayo. Thank you, and God loves us all so much.